ang mga katangian pa ng dalubhasang punong tagapagluto. Ito ang pangalawang video ng sharing ito at nagbubuod sa nilalaman ng Unit 1 ng Aralin 2 hanggang 6 sa orihinal na mapagkukunan. Ang pag-aaral sa paglikha ng Diyos, naglalaman ng layunin, pamamahala at kahihinatnan. Ang mga detalye tungkol sa mapagkukunan ay nasa hulihan ng video. Sa unang video, gumamit tayo ng pagkakatulad kung saan ang Diyos ay nakilala bilang dalubhasang punong tagapagluto at ang kanyang natatanging pagkain ay ang paglikha ng lahat ng bagay. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos ng Biblia ay tiyak. Ito ang una sa 4 na mga key upang maunawaan kung sino siya. Nasasakop ng videong ito ang 3 iba pa. Ang lahat ng ito ay mahusay na itinatag sa Biblia na siyang referensya natin para maunawaan ang biblikal na opinyon ng mundo. Ang pangalawang key ay iba pang kaniyang pananaw. Pag-isipan ito, ang tao ay karaniwang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Sa kasaysayan, makikita ninyo ang mga lalaki at babaeng kilala sa kapangyarihan, anyo at karunungan. Kahit ang paggamit nitong mga katangian ay para sa mabuti o masama, makikita ninyo ang pag-angkin ng karunungan ng mga iyon na itunuturing na pinakadakila sapagkat kadalasang inaangkin nila na mayroong pambihirang karunungan o ang kanilang mga isinusulat ay nakatagal sa pagsubok ng panahon. Gayunpaman, isaalang-alang ang Diyos ng Biblia. Naglalaman ang Biblia ng pinakamatandang kilalang kasaysayan ng paglikha na nagsasabing ang paglikha ay nasa pamamagitan ng Diyos at nagkaloob ng nakasulat na kasaysayan na matagal na. Higit na malawakang ipinamahagi at higit na kilalang kilala kaysa kahit anong ibang referensya sa mundo. Kahit ihambing sa pinakamatalino sa mga matalino sa mundo, walang katulad sa pananaw na inaangkin ng Diyos sa Biblia. Maraming kasulatan ang nagpakita sa kaibahang ito sa pananaw sa pamamagitan ng inilarawang mga pangyayari at mga pahayag na naiugnay sa kanya. Narito ang halimbawa. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Ang pangatlong key ay ang Biblia, ang kasulatan ng kanyang mga gawa, kasama at nagpasimula sa unang 2 kapitulo ng Genesis. May dusi-dusinang iba pang referensya sa Biblia na tumutukoy sa kanilang nilalaman. Maraming palagay na ang pagsisiyasat sa pasimula ng sansinukob ay paksa ng ebidensyang pangagham at karaniwang nangangahulugan na uri ng nauulit pang eksperimento, pagmamasid na siyensya na nagbibigay ng maraming kapakinabangan sa sangkatauhan. Ito ay isang seryosong hindi pagkakaunawaan. Gumagana ang empirical science sapagkat bahagi ng kanyang paglikha ang isang detalyadong serye ng mga batas na namamahala sa kasalukuyang kilos nito. Binigyan nila ng sistema ang paraan ng pagkilos ng mga bagay sa sansinukob. Ang kakayahang mahulaan at kaayusang ito ay hindi sa palarang lumitaw. Sila ay bahagi ng paglikha ng Diyos. Kung gayon, anong uri ng agham ang kasangkot sa malayong nakaraan o ang ating pinagmulan? Ang pamamaraang pangagham na kasama sa pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari ay higit na tinawag na siyentipikong pangkasaysayan o forensic. Ito ay ginamit halimbawa sa arkeolohiya na pinag-aaralan ang mga bakas ng kasalukuyan sa pagsisikap na muling buuin ang mga bagay tungkol sa nakaraan. Katulad din ito ng isang sekreta na sinisikap na malutas ang isang krimen. Bilang halimbawa, ang mga bakas ang katibayang may kaugnayan sa nakaraan ay maaaring maging napakaingat at nasusukat na pangagham. Ngunit dapat may magpaliwanag sa katibayang ito o magkwento tungkol dito. Ang katulad na katotohanan ang maaaring naaakma sa ibang mga kwento o opinyon ng mundo. Sinabi ng naturalismo na ang Diyos ay hindi bahagi nito. Subalit, ang Diyos ay naroon at sa kanyang karunungan, siya ay nagkaloob ng makasaysayang kasulatan ng paglikha na sa Genesis. Ang kasulatan ng Genesis ay nadagdagan sa pamamagitan ng maraming iba pang mga pangunahing manunulat na ginamit niya.
Tinanggap natin ang mga saksi ng mga pangyayari bawat araw sa mga korte o mga patutuo o mga balita sapagkat ito ay tinawag na katibayan ng kasaysayan. Ang Biblia ang katibayan ng kasaysayan. Ang Biblia kung gayon, ang kasulatan mula sa Diyos o ang dalubhasang punong tagapagluto sa ating pagkakatulad. Sa biblical na opinyon ng mundo, ang Biblia ang panghuli at pinakamataas na kapangyarihan sa anumang bagay na may kinalaman dito. Kahit ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa pamamaraan ng isang mananalaysay, makata, siyentipiko o tagakwento ng mga talinghaga. Ginawa niya ito sa naaangkop na wika upang malinaw na maunawaan at mapahalagahan. Kung ang sinabi niya ay may kinalalaman sa mga bagay na itinuturing natin na agham, kung gayon siya ang may kapangyarihan kung saan tayo magpapatuloy. Ang pang-apat na key ay ang pagkilala sa kung ano ang sinimulan niya, ano ang kanyang mga sangkap bilang dalubhasang punong tagapagluto. Sa katotohanan, wala. Ang Diyos ng Biblia ay walang hanggan, walang pasimula at walang katapusan. Gayunpaman, ang paglikha ay may pasimula, kaya bago ang pasimula, mayroon ng Diyos. Kung hindi siya laging naroon, gayon hindi siya magiging walang hanggan, malamang hindi magiging makapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nangangahulugang ang kanyang utos o ang kanyang pagsasalita ang siyang sangkap. Siya ay nagsalita sa makatuwid nangyari ang paglikha. Kapag nag-utos siya ng mga hangganan o nag-ayos ng mga bagay, nangyayari ang mga ito. Iyon ang malinaw na salita ng unang 2 kapitulo ng Genesis. Pati na rin ang mga himalang pangyayari na naganap sa buong Biblia. Ang mga unang salita ng Genesis ang naglalarawan nito sa atin sa pasimula. Gayunpaman, wala siyang pasimula. Ang paglikha kung gayon ay nagsisimula at nagtatapos sa Kanya. Ang ilan ay maaaring magtanong, sino ang lumikha sa Diyos? Ngunit para sa walang hanggang Diyos, ito ay walang katuturan. Ito ay katulad ng pagtatanong na kanino ikinasal ang binata. Sa klaw ng Diyos ang lahat ng bagay, kabilang ang panahon, espasyo, lakas at bagay na lahat ay lilitaw sa kanyang utos sa unang mga bersikulo ng Genesis. Kaya ang biblical na opinyon ng mundo ay lubos na naiba mula sa opinyong naturalistic, kung saan ang isang hindi natukoy na isahan ay napapailalim sa isang malaking putok na nagresulta sa sansinukob. Pagkatapos ang bagay umano'y nag-aayos ng sarili. Lilitaw ang isang sopas na mula sa simula, tinawag natin itong iskoma sa tubigan sa unang video. At sa katapusan, mayroon tayong microbiologist o iba pang matalinong tao sa pagtatapos ng bilyon-bilyong taon. Hinihingi ng mga bagay sa sistemang pinaniniwalaang ito na tao ang may akda na ang mga batas na ating nauunawaan ay hindi maaaring gawin. Gayunpaman, ang naturalistic at evolutionaryong opinyon ay itinuro ng may katiyakan kahit sa mga bata na hindi ginagarantiyahan. Ang higit pang pagbubunyag ng empirical na agham tungkol sa uri ng kaalaman, bagay, lakas at buhay ay higit pang imposibleng lilitaw itong larawan ng pinagmulan na dala ng tao. Pag-isipan ngayon ang ibang punto. Ang dalubhasang punong tagapagluto ayon sa ating pagkakatulad at ang Biblia na parehong pinamamahalaan ang kauna-unahang paglikha at sinasang-ayunan ito. Pag-isipan ang sumusunod na sipi mula sa mga Hebrews, isang aklat sa Biblia. Siyang umaalala ng sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Hebrews chapter 1 verse 3 ESV. O ang isang ito na matatagpuan sa aklat ng mga taga-Kolosas. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangangabuhay dahil sa kanya. Colossians chapter 1 verse 17. Sa biblical na opinyon ng mundo, dala ng Diyos ang pansariling kapakanan bilang dalubhasang punong tagapagluto at ang tagapangasiwa ng kanyang nilikha. Sinundan ito ng pamamahala niya at tinatasa kung ano ang pangyayari. Sa pagiging walang hanggang Diyos, ang maliit na detalye o malalaking larawan ay pareho sa kanya. Walang napakaliit para sa kanyang pansin at walang napakalaki upang maunawaan. Sa diwa nito, siya ay dalubhasa sa kalidad ng pamamahala at may kakayahang magbigay ng tumpak na pagtataas ng kanyang nilikha at kung ano ang nangyayari dito. Sinundan ito na maaari siyang magbigay ng pagtatasa tungkol sa ating estado ng mga gawain sapagkat hindi tayo ang talagang namamahala o pinakamahusay na hukom. Subalit bakit nasira ang mga bagay?
Bakit hindi niya ayusin ang mga bagay? Bakit may kasamaan? Susuriin natin ang mga ito sa mga sumusunod na video. Bakit hindi pag-isipan ang biblical na opinion ng mundo? Kung nais ninyo ang buong mapagkukunan pansamantala, tingnan ang pagtatapos ng unang video. Upang makuha ang libreng app para sa Android phones, pumunta sa Google Play at i-type ang Creation Study sa search window para sa apps. Tingnan ang hand emblem na inyong nakikita sa video ito. Pumunta sa cwm4him.org under courses para sa karagdagang kalaman ng background.